Naranasan mo na bang ngumuya ng isang bagay sa loob lamang ng 70 segundo at nakatulog ng mahimbing sa buong gabi nang hindi man lang gumigising para gumamit ng banyo? Mukha itong nakakagulat, hindi ba? Lalo na kung ilang taon ka nang gumigising ng dusa susumal at muli ng patuhi na u. Dahan-dahang naglalakad sa malamig na sahig para lamang sa ilang patak ng ihi at sa pagsikat ng araw, mabigat ang iyong pakiramdam. Parang may ulap sa iyong ulo at kahit ang mainit mong kape ay hindi na nagdudulot ng parehong enerhiya tulad ng dati. Mahal kong nakatatanda, kung pamilyar ito sa iyo, alamin mong hindi ka nag-iisa. Sa buong Pilipinas, libu-libong mga senior citizen ang humaharap sa parehong pagsubok gabi-gabi. Ngunit ang magandang balita ay mayroong natural na paraan upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi at nagsisimula ito sa isang maliit na pampalasa na nasa iyong kusina na. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ang pagnguya ng pampalasang ito sa loob lamang ng 60 segundo ay maaaring suportahan ang iyong pantog, pakalmahin ang iyong mga nerbiyos, at tulungan kang matulog ng mahimbing ng walang gamot, walang side effects, at nang hindi binabago ang iyong buong routine. Kaya, manatili po kayo sa akin dahil ang susunod na ilang minuto ay maaaring magdala ng tunay na ginhawa sa inyong mga gabi. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan mo pinapanood ang video na ito at anong oras na ngayon. Paki-share sa mga komento sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa iyong araw ay isang bagay na tunay kong pinahahalagahan. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para hindi mo makaligtaan ang isa pang natural na tip sa kalusugan na ginawa lalo na para sa mga nakatatandang tulad mo. Naisip mo na ba kung bakit ka ginigising ng iyong katawan sa 2 hours or 3:00 ng umaga kahit na hindi puno ang iyong pantog? Bakit gustong matulog ng iyong isip, ngunit ayaw manatili ng iyong katawan? Paulit-ulit kang tinatawag na maglakad papunta sa banyo. Hindi lang ito tungkol sa edad, mahal kong kaibigan. Ito ang paraan ng pakikipag-usap ng iyong katawan sa iyo. At kung minsan ang sagot ay hindi nasa malalakas na gamot, kundi sa isang bagay na kasing liit at simple ng isang buto. Isang buto na marahil ay ginagamit ng iyong lola araw-araw. Tinatawag natin itong methi o fenugreek. Sa maraming tahanang Pilipino, ang methi ay ginagamit sa pagluluto, mga sausawan, at sa mga remedyong ipinasa sa mga henerasyon. Ngunit ang hindi alam ng maraming nakatatanda ay ang methi ay meron ding tahimik na kapangyarihan na pakalmahin ang pantog at tulungan kang matulog ng mas mahimbing sa gabi. Nakikita mo, pagkatapos ng edad na 60, nagsisimulang mawalan ng kaunting kontrol ang ating katawan sa balanse ng likido nito. Ang hormone na nagsasabi sa ating mga bato na pabagalin sa gabi, na tinatawag na vasopressin, ay nagiging hindi gaanong aktibo. Bilang resulta, ang iyong mga bato ay patuloy na gumagawa ng ihi kahit na nagpapahinga ang iyong katawan at ang iyong pantog ay napupuno ng masyadong mabilis. Ngayon, dito makakatulong ang methi. Ayon sa Ayurveda, sinusuportahan ng methi ang balanse ng kapha, ang dosha na konektado sa mga likido at kabigatan. Dahan-dahan nitong pinapakalma ang ibabang bahagi ng tiyan. Binabawasan ang pamamaga at pinapakalma ang pamamaga sa loob ng lining ng pantog. Ipinapakita rin ng modernong pananaliksik na ang methi ay naglalaman ng mga compound na tumutulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo, bawasan ang banayad na pamamaga, at suportahan ang balanse ng hormonal.
Ngunit ito ay gumagana lamang kapag kinuha mo ang meti sa tamang paraan, hindi bilang bahagi ng hapunan, kundi bilang isang maliit na gawain bago matulog. Isangag lamang ng bahagya ang 1 kutsarita ng buto ng meti. Walang langis. Tuyong pagsangag lang sa kawali sa loob ng 1 o 2 minuto. Pagkatapos ay nguyain ito ng dahan-dahan ng hindi bababa sa 10 segundo mga 1 oras bago ka matulog. Pagkatapos ng pagnguya, uminom ng 1 o 2 lagok ng maligamgam na tubig, walang malamig, walang matamis, simpleng maligamgam na tubig lamang para gabayan ang meti ng marahan sa iyong sistema. Maaari kang magtanong, ligtas ba ito para sa lahat? Kadalasan, oo. Ngunit kung meron kang napakasensitibong tiyan, mas mabuting subukan ito pagkatapos ng iyong hapunan, hindi sa walang laman na tiyan. At tulad ng anumang bagay, subukan muna ito sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Pakinggan ang iyong katawan. Pagkatapos ay ipagpatuloy. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si Mang Lito mula sa Cebu. Siya ay 72, isang retiradong opisyal ng bangko na maraming taon nang nahihirapan sa pagtulog. Gumigising siya ng 2 o 3 beses bawat gabi na hindi mapakali at pagod sa umaga. Isang gabi, iminungkahi ng kanyang manugang na subukan niyang ngumuya ng buto ng meti tulad ng ginagawa ng kanyang lola. Nag-aalinlangan siya noong una, ngunit sinubukan niya ito sa loob ng 7 gabi. At sa 8 umaga, ngumiti siya at sinabing, "Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog ako ng 5 oras ng diretso. Magaan ang pakiramdam ng aking mga binti at kalmado ang aking ulo. Kaya mahal kong nakatatanda. Marahil ang solusyon na iyong hinahanap ay hindi malayo. Maaaring tahimik itong nakaupo sa iyong lalagyan ng pampalasa. Naghihintay na maging bahagi ng iyong nightly routine. At kung minsan ang pagnguya ng isang maliit na buto sa loob lamang ng 7 segundo ay sapat na upang dalhin sa iyo ang kapayapaan na matagal nang hinihiling ng iyong katawan." Naramdaman mo na ba na puno ang iyong pantog sa gabi kahit nakaunti lang ang ininom mong tubig pagkatapos ng paglubog ng araw, gumigising ka ng 2 o 3 beses? Dahan-dahang naglalakad papunta sa banyo at nagtataka kung bakit hindi ka pinapayagan ng iyong katawan na magpahinga ng payapa. Ngunit kung minsan, mahal kong kaibigan, ang problema ay hindi lamang ang iyong pantog, ito ay ang hangin na nakulong sa iyong tiyan. Oo, ang hindi komportabling kabag na iyon, ang hindi nakikitang pamumulaklak na madalas nating binabalewala sa araw ay maaaring pumindot sa pantog sa gabi. Lumilikha ito ng isang maling pagkaapurahan. Nagpapadala ng mga senyales sa iyong utak na kailangan mong umihi kahit nakakaunti lang ang laman. Ngayon, narito ang isang simpleng bagay na maaring makatulong. Isang maliit na buto na ginagamit sa halos bawat kusinang Pilipino, ajwain o carom seeds, sa loob ng maraming henerasyon. Pinagkakatiwalaan ng ating mga nakatatanda ang ajwain upang maibsan ang hindi pagkatunaw ng pagkain, linisin ang tiyan, at kahit na pagaanin ang hirap sa paghinga. Ngunit ang hindi alam ng marami ay nakakatulong din ang ajwain na bawasan ang hangin sa mga bituka, na siya namang nagpapatahimik sa presyon sa pantog. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating panunaw. Ang mga kalamnan ng tiyan at bituka ay hindi na gaanong aktibo. Mabagal ang paggalaw ng pagkain, mas madalas mangyari ang fermentation, at nabubuo ang hangin, lalo na kung huli tayong kumain ng hapunan o kumain ng mabibigat na ulam. Ang sobrang hangin na ito ay tumataas sa gabi at pumipindot sa mga kalapit na organo tulad ng pantog at mga bato.
Hindi ito mapanganib. Ngunit ito ay lubhang hindi komportable at madalas na tunay na dahilan sa likod ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang ajwain ay gumagana sa isang magandang paraan. Naglalaman ito ng mga natural na compound tulad ng timol na dahan-dahang nagpapagana ng panunaw ng hindi masyadong malupit. Ang 1/4 kutsarita lamang ng ajwain ng nginunguya pagkatapos ng hapunan ay nakakatulong sa tiyan na ilabas ang nakulong na hangin at maiwasan ang pamumulaklak bago matulog. Gusto ng ilang nakatatanda na ihalo ito sa isang kurot ng kalanamak o black salt na nagpapaganda sa lasa at nagpapabuti sa epekto nito. Pagkatapos ng pagnguya, uminom ng isang lagok ng maligamgam na tubig at umupo ng mahinahon sa loob ng ilang minuto. Iyon lang, walang tableta, walang pulbos. Isang maliit na tradisyon lamang na tahimik na sumusuporta sa iyong kaginhawahan at pagtulog. Ngayon, mangyaring tandaan na ang ajwain ay may epekto ng pag-init. Nangangahulugan iyon na hindi ito dapat inumin sa walang laman na tiyan o sa malalaking halaga. Para sa mga may acidity o napakasensitibong tiyan, mas mabuting subukan ito pagkatapos kumain at obserbahan ng marahan. Kapag ginamit sa tamang paraan, maaari rin itong makabawas ng sakit sa tiyan, mapabuti ang kalidad ng pagtulog, at kahit na pagaanin ang pagkapagod sa umaga. Hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento. Si Aling Sabel mula sa Maynila ay 70 taong gulang. Gumigising siya ng 3 beses bawat gabi sa loob ng maraming taon. Umiinom siya ng mas kaunting tubig, iniiwasan ang mga prutas sa gabi, ngunit sira pa rin ang tulog at mabigat at mapurol ang mga umaga. At isang gabi, iminungkahi ng kanyang kapitbahay na subukan niyang ngumuya ng ajwain pagkatapos ng hapunan sa loob lamang ng 5 gabi. Sa kanyang pagkagulat, sa ika-5 araw ay gumising siya ng 1 beses lamang at kahit iyon ay naramdaman niyang kayang-kaya. Sinabi niya sa akin, "Wala akong ideya na maaaring makagambala ang kabag sa pantog." Ngayon mas kalmado na ang pakiramdam ng aking pagtulog. Mas matatag ang aking mga iniisip. Kaya mahal kong nakatatanda, kung minsan ang ating katawan ay hindi humihingi ng gamot, kundi ng pangunawa lamang. Ang presyon sa iyong tiyan ay maaaring maliit, ngunit malaki ang epekto sa iyong pahinga. Ang ajwain ay maaaring isang buto lamang, ngunit kapag ginamit ng may pag-iingat, ito ay nagiging susi sa mapayapang pagtulog at isang mas magaan na katawan. Naisip mo na ba kung bakit kahit pagkatapos uminom ng mas kaunting tubig sa gabi, ginigising ka pa rin ng iyong pantog ng paulit-ulit? Nararamdaman mo na ginawa mo na ang lahat ng tama. Walang kape pagkatapos ng sakunoki. Walang prutas pagkatapos ng hapunan. At gayon pa man ay napuputol ang iyong tulog, ang iyong katawan ay hindi mapakali, malamig ang iyong mga paa, malabo ang iyong isip sa umaga, at bawat pagpunta sa banyo ay parang isang pasanin. Mahal kong nakatatanda, maaaring hindi lamang ito tungkol sa pantog mismo, kundi sa banayad na ritmo ng iyong mga bato. Habang tayo ay tumatanda, ang mga bato ay hindi eksaktong bumabagal, ngunit humihinto sila sa maayos na pag-a-adjust sa oras ng araw. Nakikita mo sa isang malusog na batang katawan, isang hormone na tinatawag na vasopressin ang nagsasabi sa mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang hormone na ito ay humihina at ang mga bato ay nagpapatuloy sa pagsala sa parehong bilis araw at gabi. Nangangahulugan ito na mas mabilis na napupuno ang iyong pantog
kahit na mas kaunti ang iyong ininom at nagdurusa ang iyong pagtulog. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang maliit na buto na maaaring makatulong na ibalik ang balanseng iyon. Jera o kumin, hindi lamang ito isang pampalasa sa kusina, kundi isang tahimik na katulong para sa atay, bato at panunaw. Sa parehong Ayurveda at modernong agham, ang jera ay kilala upang suportahan ang malusog na metabolismo at i-regulate ang balanse ng tubig sa katawan. Kapag kinuha sa tamang oras, nakakatulong ang jera na bawasan ang nighttime load sa iyong mga bato. Sinusuportahan nito ang atay sa pagbagsak ng mga lason sa araw upang ang iyong sistema ay maging mas magaan sa oras ng pagtulog. Tumutulong din ito sa banayad na regulasyon ng hormonal na nagpapahintulot sa iyong katawan na tumugon ng mas mahusay sa natural na ritmo ng araw at gabi. Ngayon, paano mo ito dapat kunin? Napakasimple. Isanggag ng bahagya ang kalahating kutsarita ng jeera. Walang langis, walang asin. Painitin lang ito ng marahan sa isang kawali sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nguyain ito ng dahan-dahan bandang 7:30 o 8:30 ng J. Hindi masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Kung gusto mo, maaari mo rin itong nguyain kasama ng isang maliit na hiwa ng sariwang luya na nagdaragdag ng init at nagpapabuti ng panunaw. Uminom ng 1 o 2 lagok ng maligamgam na tubig pagkatapos noon. Wala nang kailangan pa. Ang kasanayang ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga nakatatanda na may tendensyang uminom ng mas maraming tubig sa mga oras ng gabi. Sa ating pamumuhay na Pilipino, maraming tao ang nakakalimot uminom ng sapat sa umaga at pagkatapos ay sinusubukang bumawi pagkatapos ng paglubog ng araw. Nakakatulong ang jera na pangasiwaan ang sobrang pasanin na iyon at binibigyan ang mga bato ng oras upang magpahinga habang natutulog. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ni Mang Jose mula sa Pampanga. Siya ay 69, isang retiradong opisyal ng Riles na gumigising ng 3 beses bawat gabi sa kabila ng pag-inom ng napakakaunting tubig pagkatapos ng 7 na GG. Sinimulan niyang ngumuya ng jera tuwing gabi pagkatapos ng kanyang paglalakad at sa loob ng 10 araw. Bumaba sa 1 na lang ang kanyang mga pagbisita sa gabi. Simple lang ang kanyang mga salita. Hindi ko inaasahan ang marami, ngunit mas malalim na ang tulog ko ngayon at parang bago ang pakiramdam ko sa umaga. Kaya mahal na kaibigan, hindi palaging tungkol sa paggawa ng higit pa. Minsan ang sagot ay ang paggawa ng isang maliit na bagay sa tamang oras. Ang isang kurot ng jera na ginunguya ng may intention ay maaaring ang kailangan lang ng iyong mga bato upang mahanap muli ang kanilang tahimik na ritmo. At kasama niyan, maaaring bumalik ang iyong tulog tulad ng isang pamilyar na kanta, malambot at matatag, na tumutugtog sa likuran ng iyong mapayapang gabi. Kung minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay nagdudulot ng pinakamalaking ginhawa, lalo na pagdating sa mga tahimik na abala na ating dinadala pagkatapos ng edad na 60. Ang paggising sa kalagitnaan ng gabi, hindi 1 beses kundi 2 beses, para lamang maglabas ng kaunting ihi, nakakapagod at higit pa sa katawan, nakakaapekto ito sa isip. Ang tulog ay parang putol-putol, ang mga umaga ay mapurol, at ang buong araw ay may dalang pakiramdam ng pagkapagod. Ngunit paano kung ang sagot ay nasa isang bagay na ginagamit natin araw-araw sa ating kusina, dana o coriander seeds? Hindi lamang para sa lasa, kundi para sa kapayapaan, para sa uri ng pahinga na tahimik na hinahangad ng iyong katawan. Sa Ayurveda, ang dana ay kilala sa kanyang cooling nature. Nakakatulong itong balansehin ang pitta, ang elementong apoy sa katawan habang tayo ay tumatanda.
Tumataas ang ating panloob na init, lalo na kapag kumakain tayo ng maalat, maanghang o pritong pagkain para sa hapunan. Ang sobrang init na ito ay nag-iirita sa lining ng pantog at maaaring magdulot ng mainit na pakiramdam o maling pagkaapurahan na umihi sa gabi. Ang buto ng coriander ay gumagana tulad ng isang banayad na simoy. Pinapakalma nila ang urinary tract at tinutulungan ang katawan na ilabas ang sobrang likido sa araw. Sa paggawa nito, nananatiling mas kalmado ang pantog sa gabi at hindi napipilitan ang mga bato na magtrabaho ng overtime habang natutulog ka. Sinusuportahan din ng modernong agham ang karunungang ito. Ang dana ay naglalaman ng mga natural na compound na banayad na nagtataguyod ng pag-ihi at binabawasan ang water retention. Nakakatulong din itong bawasan ang panloob na pamamaga, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng tahimik na paggabay sa iyong katawan pabalik sa balanse. Para sa mga nakatatanda na nakakaramdam ng init sa tiyan, bahagyang pamamaga sa mga paa, o isang hindi mapakali na pakiramdam pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang dana ay maaaring mag-alok ng ginhawa. Paano ito gamitin? Simple lang ang proseso at madali itong isama sa iyong evening routine. Isangag ng bahagya ang kalahating kutsarita ng buto ng dana. Tuyong pagsangag lamang, hindi kailangan ng langis. Nguyain ang mga buto ng dahan-dahan mga 30 minuto pagkatapos ng hapunan, hindi bago matulog. Ngunit habang nagsisimula ng huminahon ang iyong katawan, kung gusto mo ng masarap na pakiramdam sa bibig, maaari kang maghalo ng ilang buto ng haras o saunef na nagpapapresko sa hininga at nagpaparelax sa mga nerbiyos. Sundan ito ng ilang lagok ng maligamgam na tubig, sapat lang para matulungan itong bumaba ng marahan. Hayaan mong ikwento ko sa iyo si Aling Lilia mula sa Batangas. Siya ay 74, isang retiradong guro ng Filipino, at sa halos 2 taon, ang kanyang mga gabi ay puno ng maikli at putol-putol na pagtulog. Gumigising siya bandang 1, at muli ng 3:30 hindi dahil sa sakit, kundi hindi na makabalik sa pagtulog pagkatapos pumunta sa banyo. Iminungkahi ng kanyang apong nag-aaral ng Ayurveda na ngumuya ng buto ng dana tuwing gabi bilang isang ritual bago matulog. Tulad ng isang malambot na oyayi, sa loob ng isang linggo, si Aling Lilia ay natutulog na ng 6 na buong oras nang hindi gumigising. Walang stress, walang gamot. Sinabi niya sa akin, "Hindi ko akalain na ang isang bagay na napakasimple, napakapamilyar, ay makakagawa ng ganoong pagkakaiba. Ang aking katawan ay muling nakakaramdam ng katahimikan. Mahal kong nakatatanda, hindi sira ang iyong katawan. Humihingi lamang ito ng ritmo, ng pangangalaga, ng kapayapaan. At kung minsan, ang kapayapaang iyon ay nagsisimula sa isang buto na dahan-dahang nginungguya sa ilalim ng malambot na dilaw na ilaw ng iyong tahanan sa gabi. Hayaan ang dana na gawin ang kanyang tahimik na gawain at hayaan ang iyong mga gabi na bumalik sa kung ano ang dapat nilang kahinatnan, kalmado, nakapagpapagaling at buo, mga Ginoo. Ilang gabi hindi ang pantog ang gumigising sa iyo. Ito ay isang lamig sa tiyan, isang tahimik na pagkabalisa sa kaibuturan. Maari mong maramdaman ang pagnanais na umihi, ngunit kapag naglakad ka papunta sa banyo, ilang patak lamang ang lumalabas. At muli, makalipas ang 2 oras, parehong bagay, mga matang halos nakapikit, mabigat na mga binti, katawan na nananabik sa pahinga.
Ito ang tinatawag ng maraming nakatatanda na maling pagkaapurahan kapag ang pantog ay nagpapadala ng mga senyales bago pa man ito mapuno at bagamat parang isang maliit na abala. Ninanakaw nito ang iyong tulog, pinahihina ang iyong araw, at dahan-dahang binabawasan ang iyong lakas. Ngunit alam mo ba, mahal kong nakatatanda, na ang init, simpleng natural na panloob na init, ay maaring makabawas sa mga maling senyales na ito. Isa sa pinakasimpleng paraan upang gawin ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng isang bagay na malamang na nasa iyong lalagyan na ng pampalasa. Itim na paminta o kalimirch. Sa loob ng maraming siglo, ginagamit ng ating mga tahanang Pilipino ang itim na paminta hindi lamang para sa lasa kundi bilang isang lunas. Pinapabuti nito ang panunaw, sinusuportahan ang daloy ng dugo, at lumilikha ng banayad na init sa loob ng tiyan na mahalaga sa gabi. Pagkatapos ng edad na 60, humihina ang ating panloob na init at ito ay nagdudulot ng panlalamig sa tiyan, lalo na habang natutulog. Ang malamig na pakiramdam na ito ay nag-iirita sa mga kalamnan ng pantog na nagiging sanhi ng pagkontrata nito kahit nakakaunti pa lang ang nakolektang ihi. Nakakatulong ang itim na paminta na itama ang kawalan ng balanseng ito. Hinihikayat nito ang init, sinusuportahan ang maayos na panunaw, at pinapayagan ang pantog na mag-relax muli. Kapag kinuha sa napakaliit na halaga, sinasabi nito sa mga nerbyo sa paligid ng ibabang bahagi ng tiyan, ligtas ka, maaari kang magpahinga. Ngayon, maaari nitong lubos na mabawasan ang tinatawag nating nocturnal bladder confusion. Ang pagnanais na umihi kahit na 1/3 pa lang ang laman ng pantog. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito gamitin ng ligtas at marahan sa gabi pagkatapos ng hapunan at pagkatapos mong maglagay ng maligamgam na langis ng linga sa mga talampakan ng iyong mga paa. Umupo ng mahinahon. Kumuha ng 1 o 2 buong buto ng itim na paminta, hindi na hihigit pa, at nguyain ito ng dahan-dahan ng may kamalayan. Pagkatapos noon ay uminom ng kaunting maligamgam na tubig. Pagkatapos ay ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim at hayaang manatili ang init. Ang kasanayang ito ay maaaring mukhang simple ngunit mayroon itong malalim na epekto. Sa loob ng ilang araw, maraming nakatatanda ang naguulat na mas kaunting beses silang gumigising. Mas mahaba ang tulog at mas sariwa ang pakiramdam sa umaga. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ni Dr. Santos mula sa Davao. Siya ay 87 taong gulang. Retirado mula sa isang negosyo sa tela at gumigising ng 4 na beses bawat gabi. Sinubukan niyang iwasan ang tubig, baguhin ang kanyang hapunan, kahit na magsuot ng sobrang medyas, ngunit patuloy pa rin ang pagnanais. Pagkatapos, sa payo ng isang naturopath, sinimulan niyang ngumuya ng 2 buto ng itim na paminta bago matulog. Sa loob lamang ng 3 araw, ang kanyang mga pagpunta sa banyo sa gabi ay nabawasan mula 4 hanggang 2 at bumalik ang kanyang ngiti pagsikat ng araw. Siyempre, ang lunas na ito ay hindi para sa lahat. Kung dumaranas ka ng almoranas, ulcer, o napakasensitibong panunaw, mas mabuting iwasan ang itim na paminta o humingi ng medikal na gabay, ngunit para sa marami. Ang maliit na pampalasang ito na iniinom ng may pag-iingat ay nagiging isang tahimik na tagapag-alaga ng gabi. Kaya, mahal na kaibigan, hindi lahat ng solusyon ay nangangailangan ng reseta ng doktor. Minsan ang landas tungo sa mas malalim na pahinga ay nagsisimula sa kusina. Sa mainit na langis na ipinapahid mo sa iyong mga paa, at sa 2 itim na buto ng inunguya mo ng may pag-asa,
Nagtitiwala na alam pa rin ng iyong katawan kung paano pagalingin ang sarili nito ng marahan at natural. Kaya mahal kong nakatatanda, kung nakikinig ka pa rin, nangangahulugan ito na tunay mong pinapahalagahan ang iyong kalusugan, iyong pagtulog, at iyong kapayapaan ng isip. At ngayon alam mo na ang paggising sa gabi ng paulit-ulit ay hindi palaging tungkol sa edad. Kadalasan ito ay tahimik na paraan ng iyong katawan na nagsasabing, kailangan ko ng pangangalaga, kailangan ko ng balanse, kailangan ko ng pahinga. Hindi mo kailangan ng malalakas na gamot o mamahaling paggamot upang ayusin ito. Minsan, ang paggaling ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang buto. Isang pampalasa mula sa iyong sariling estante sa kusina, methi, ajwain, jera, dana, at kali mirch. Bawat isa sa mga ito ay higit pa sa isang pampalasa. Sila ay isang regalo. Isang regalong ipinasa sa mga henerasyon ng mga tahanang Pilipino na may dalang init, karunungan, at natural na kaginhawahan. Subukan ng isa lang, magsimula ng marahan. Pumili ng isang pampalasa at sundin ang paraan. Nguyain ito ng dahan-dahan, uminom ng maligamgam na tubig, umupo ng tahimik. Gawin ito sa loob ng 3 gabi at pagkatapos ay pakinggan ang iyong katawan. Kung mas kaunting beses kang gumising, kung mas malalim ang pakiramdam ng iyong tulog, mangyaring ibahagi iyon sa isang tao dahil ang iyong maliit na kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa isa pang nakatatanda na tahimik na nakikinig tulad mo. At kung handa ka nang magsimula, inaanyayahan kitang i-type ang salitang pag-asa sa mga komento. Ang isang salitang iyon ay maaring maging simula ng paggaling ng iba. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito upang muli tayong magkita na may higit pang mga natural na paraan upang gumanda ang pakiramdam, mas malalim ang tulog, at mas magaan ang pamumuhay. Hanggang sa muli, hangad ko sa iyo ang isang gabing kasing kalmado ng simoy ng hangin sa simbahan at isang umagang kasing init ng iyong unang higop ng kape. Mabuhay!